Mismong Pangulo na umano ang nag-ata sa Senado na pangunahan ng pagre-review sa economic provisions ng konstitusyon dahil mapanghati umano ang pangangalap ng pirma para sa tsa-tsa. Ayon yan kay Senate President Mig Zubiri na nagpanukalang baguhin lang ang tatlong probisyon sa halip na palitan ng buong 1987 Constitution. Sa kanyang panukala, papayagan ang mga dayuhang may-ari ng mga educational institution at public services pero hindi ng lupa at media dahil tutol umano dyan ang Pangulo. Nakatutok si Jonathan Andal. Ito po para Napanood daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga ulat ng umano'y bilihan ng pirma para isulong ang tsa-tsa o charter change sa pamamagitan ng PI o People's Initiative. Ayon kay Senate President Mig Zubiri, ang isinusulong na pagbabago magkasama sa halip na magkahiwalay ang botohan ng Senado at Kamara sa anumang mga constitutional amendments na gagawin sa ilalim ng isang Constituent Assembly. Pabor ito sa Kamara pero inaalmahan ng Senado dahil madedehado umano sila. Dahil nababahala raw na magdulot ito ng pagkakawatak-watak, ipinatawag ng Pangulo nitong Huwebes sa Palasyo ang liderato ng Kamara at Senado. Sabi, nagkakagulo na, bakit nagkakaganyan, may bayaran. And he said, sabi niya sa akin at kay Speaker, sabi niya, why doesn't the Senate take the lead in the discussions of the economic provisions and then you approve your version which the House can adopt? So that was the position of the President. Para hindi na tayo maglalagay pa kung ano-ano pang mga amendments na sa tingin natin ay magagalit ang taong bayan. Dahil dito pumayag ang liderato ng Senado sa tsa-tsa o charter change. Kanina nagain si Zubiri ng Resolution of Both Houses No. 6 o RHB 6 na nagpapanukala ng pag-amyenda sa konstitusyon. Iniiwasan nito ang banggaan ng Senado at ng Kamara. The proposal subject of the People's Initiative could have led or could lead rather to a constitutional crisis, destabilizing our bicameralism and upsetting the systems of checks and balances. The President agreed with us that the proposal was too divisive. Nakasaad dito na dadagdagan lang ng mga salitang unless otherwise provided by law ang tatlong probisyon sa saligang batas na naglilimita ng pag-aari ng mga dayuhan sa mga eskwelahan, advertising at public services gaya ng telco sa 40% lang. Kung may dadagdag ang mga kataga, pwede na ang 100% foreign ownership kung may papasang batas para dyan. We're limiting it to the scope of the Public Services Act, education, because we feel, lahat po kami naniniwala, na bakit hindi makapasok ang Harvard dito, ang Yale, ang Stanford. Pwede naman sila mag-set up po ng eskwelahan dito. They do it in Singapore, they do it in other countries. So we should allow them para tumaas naman ang dekalidad ng ating edukasyon. Bilin ng Pangulo, hindi kasama sa bubuksan sa mga banyaga ang pagmamay-ari ng media at lupa sa bansa. Si President mismo ayaw niya ng lupa na ibigay sa foreigners. And I quote the President, this will give us problems in our housing program. It will increase tax rates and it will increase prices of land in the Philippines. Keep away land from ownership. And even media. Kung may foreign ownership of media, baka mag-influence peddling pa yan dito on certain agendas. Dahil tila nagkasundo na sa tsa-tsa ang Kamara at Senado, matitigil na ba ang nangyayari ngayong paggalap ng pirma sa mga barangay? Sana po yan ang mangyari. Yan ang kagustuhan din ng Pangulo. Para makapasa sa plenaryo ang resolusyon, kailangan ng 3/4 ng boto ng mga senador at 3/4 ng boto ng mga kongresista. Hindi masabi ni Zubiri na may hahabol ito sa ikatlong State of the Nation address ng Pangulo sa Hulyo dahil kailangan pa itong dumaan sa plebisito na kung mangyari, sabi ng Commission on Elections o COMELEC, gagastusan ng tinatayang 13 billion pesos. I think 12 or 13 billion for a plebiscite, pero makuha natin yung 1.1 trillion na pledges, parang cost-benefit niyan, mas mataas para sa atin. It's a possibility na pwedeng isabay sa national elections din ito. So para walang gastos. Ngayong buwan, sisimula ng talakayan sa Senado ang resolusyon sa bubuing subcommittee sa Committee on Constitutional Amendments na pamumunuan ni Senador Sani Angara. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.